Matapos ang ginawang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands, ay marami ngayon ang nagtataka kung may kaugnayan nga ba ang ICC sa mga makakaliwang grupo dito sa Pilipinas. Alamin natin sa report ni Carlo de la Peña. Ang ICC po was a creation of non-government organizations, mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na nakabase sa Europe. Naniniwala ang dating kadre na si Jeffrey K. Erexelis na hindi lang dahil sa politika ang motibo ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang nasabing ahensya'y mayroon ding ugnayan sa mga makakaliwang grupo. The ICC is a political instrument. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Isa sa naging patunay ni Celis ay ang abogadang si Attorney Cristina Conte na ayon pa kay Celis, si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, but siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines. Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Kaya naman ni Celis hindi lang ang Marcos at Romualdez ang nakinabang sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte. Matatanda ang kumalas ng bansang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC noong 2019. Ilang beses din sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya makikipagtulungan sa nasabing ahensya sa anumang investigasyong nais nitong isagawa sa bansa, lalo na kaugnay sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.